Oh, bago mo i-click yung mga OLA mo, panoorin mo muna ang video na to. Attorney G, anong gagawin ko kung naging biktima ako ng OLA sa phone ko? Ang unang payo ko, kung ayaw nyo maging biktima, huwag nyo nang i-download ang apps nila. Pero kung kailangan mo talagang umutang sa OLA, ang una ay mag-research ka muna sa internet at sa social media kung alin ang matitino at alin ang masasama sa kanila. At kapag nakapili ka na, ang pangalawa ay basahin mo ng maigi ang mga patakaran nila kahit gaano pa kaliit ito o kahaba bago mo pindutin ang kahit anong button sa app nila. Marami kasi sa kanila ang hindi mo namamalayan na binibigyan mo na sila ng pahintulot upang ma-access ang buong telepono mo kapag pinindot mo ang button na ito. Ang iba nga ay hindi mo namamalayan na pumapayag ka na palang i-release ang utang mo sa isang pindot lang. At kapag gusto mong umatras at ibalik ito, hindi sila papayag hanggat hindi bayad ang interes ng buo. At marami rin sa kanila na ang interests and processing fees ay ikakaltas kaagad nila in advance. At ang pangatlo, iwasan mo ang mga OLA na humihingi sa iyo ng pera in advance bago ka pa makapangutang sa kanila. Scam yan, ha? At ang pang-apat, kapag hindi ka na nakakabayad, asahan mo na nakukulitin kayo at lahat ng contacts mo sa buong telepono mo. Pero huwag kang mag-alala, hanggat wala kang peking dokumentong sinubmit sa kanila, hindi ka makukulong o makakasuhan ng estafa. Ordinary collection case lang yan na kailangan mong harapin at bayaran ng dahan-dahan sa abot ng iyong makakaya. Jeanette!